isa. Lagi mo lang mga pastor. Ayun, praise God. Bago po ang lahat, bago po tayo magsimula, tayo po ay muna ay mag-pray. Need po natin ang gabay at patnubay ng Holy Spirit para sa pag-ating pag-aaralan o pag-ating pakinggan na salita ng Diyos. Lord, thank you Lord sa oras po ito, sa nakataon na ito na binigay niyo muli sa amin upang kami magkatipon-tipon, upang kami katagpuin, palakasin, patuloy kayo mga usap sa amin. Maraming salamat. Nangyayang po namin ang Holy Spirit at pangalaman sa oras pong ito, sa patuloy na gagawin sa pang Espiritu, patuloy na aming turuan, at tulungan niyo po ang ma-apply ang aming mga kapakinggan. At lalo sa higit sa lahat, tawag niyo siyang makakita, kayo siyang marinig, kayo siyang maranasan ng bawat isa, na sa ganun ay patuloy yung pangalan niyo namin, Lord Jesus, ang maitataas at matatakila at mararanasan ng bawat isa. Tawagin po ako sa inyong likuran, kayo pong maitaas lamang at hindi po ako patuloy nyo basagin nang sa ganun kayo makita ang kabuuan sa oras po ito. Maraming salamat din po. Sa oras po ito, hinihingi po namin na ingatan gabay niya rin po ang aming mga magulang, mga sa gawain ninyo, kasama po ng head pastor na sila Pastor Cesar at ang mga kasama po nila. Pagpalain niyo po ang pangalan nyo sa gawain doon sa people at sa buong body of Christ. Pagpalain niyo rin po. Maraming po salamat. Maraming salamat. At magsilbing kalakasan po namin ang salita, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat sa Jesus. Amen. So, good morning sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Ay, good morning. Tagising. So, yun po, sa oras po ito, ang ating tatalakayin is about ang ready po ng Holy Spirit sa atin ay ito po ang title ng teaching natin for this day. Sabi po dito, walk by faith and not by sight. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magtanong sa inyo kung naranasan niyo na po ba sa buhay ninyo ang salitang bahala na? Nasabi niyo na ba sa sarili niyo ang salitang bahala na? Nasabi niyo na ba sa sarili niyo o may pagkakataon na bang nasabi niyo, bahala na? Okay na ko lang. Bahala. Yeah. kahit sa pagkakataon sa school, sa trabaho, sa araw-araw na buhay, sa bahay, naranasan niyo na ba o nasabi niyo na ba sa inyong sarili na bahala na? Oo, maraming beses. Maraming beses na, no? Yung mga pagkakataon na kailan natin nasasabing bahala na? Kapag wala kang choice. Pag wala ng choice, no? Pag walang-wala na. Pag alam mo sa sarili mo wala ka nang magagawa, sabihin mo na lang, bahala na. So, sa oras po ito, gusto po i-share sa inyo ang salita ng Lord. Kung tayo may mga Bible, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sabi po dito, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So, malinaw po dito, sabi dito, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So, bago po ang lahat, ang 2 Corinthians po ay pangalawang sulat na po yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang una po niyang sinulat, ang pangalan, 1 Corinthians. Kasi nga una. Ang 1 Corinthians po ay tumatalakay sa mga problema sa buhay at pananampalatayang Kristiyano. At ang tatalakayin po natin ngayon is nasa 2 Corinthians. Sabi po dito,
Ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay kilala dahil sa mga tema na tinatalakay nito tungkol sa kapanatagan sa gitna ng paghihirap, sa kabila ng kahinaan, tulad mismo ng pinakita ni Pablo. Kasi sa mga oras sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, si Pablo ay nakakaaranas ng mga panunuligsa o parapang sa kanya sa pagiging lingkod ng Diyos, na siya sinasabi ang hindi talaga siya totoong lingkod ng Diyos, hindi talaga sumasa kanya ang Diyos, pero siya pa rin ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Diyos, at imbis na magalit, imbis na panghinaan, ay nagpatuloy siya sa adhikain niya na ikalat o i-share ang salita ng Lord. At nakita naman, kung babasahin natin to, ay magkakaroon tayo ng inspirasyon o dahilan upang magpatuloy din sa paglilingkod sa Lord. Kasi bilang Kristiyano, sabi nga dito, bilang isang Kristiyano o tagusunod ni Kristo o anak ng Diyos, minsan dumaraan tayo sa mga pagkakataon o pangyayari na nakakaramdam tayo ng panghihina, nakasama naman talaga o parte naman talaga ng paghubog sa atin ng Diyos o sa ating buhay Kristiyano. Dahil wala namang problema o pagsubok na dinanas natin na hindi dinanas ng iba. At di naman pahintulutan ng Diyos ang mga bagay na iyon kung hindi natin makakayang lagpasan. Mababasa po natin yung sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At kung sa pakiramdam natin ay hindi na natin kaya at nasa limitasyon na tayo sa ating sarili, sabi ng Diyos na tayo bibigyan niya ng lakas upang makayanan ang mga bagay na ito at paraan. At bigyan din tayo ng paraan upang malagpasan ang mga pagsubok ng buhay. So, ayun nga. Every time na makakaranas tayo ng kahinaan, masasabi natin sa sarili natin na, Lord, kayo na po ang bahala. Kayo na pong bahala sa mga bagay na ito. Lord, kayo na pong bahala kumilos o gumawa. Kasi hindi ko na po kaya. Kasi bilang isang tao, minsan mayroon talaga tayong limitasyon sa ating sarili. May limitasyon ng ating lakas, may limitasyon ng ating katalinuhan, karunungan, may limitasyon din ng ating mga, sabihin natin mga pinansal. Sa pang-pinansal, minsan nagkakaroon din na ano rin tayo na tagot ito, over ang tagdoon na kinakapos din tayo minsan din sa araw-araw, minsan yung mga bagay o problema dumarating sa atin sa araw-araw ay minsan may mga pagkakataon na napupuno rin tayo, minsan nanghihina rin tayo. Pero sabi ng Diyos sa 1 Corinthians, sabi niya, di naman niya tayo bibigyan ng mga problema o suliranin na hindi natin kaya. At kung sakaling hindi na natin kaya, nandun naman siya upang tulungan tayo sa mga bagay na ito. Ang mali lang natin minsan, masyado tayo umakasa sa diskarte natin, sa sarili natin, sa karunungan natin. Kaya minsan pag di natin na-meet yung ating expectation sa ating sarili, di-disappoint tayo. Na nag-resulta rin na minsan nawawala ka sa focus sa trabaho, nawawala ka sa focus sa mga ginagawa mo sa school, minsan nawawala ka ng focus sa higit sa lahat sa paglilingkod sa Lord. Minsan natatanong mo sa sarili mo na, nandiyan ka ba talaga, Lord? Nakikita mo ba talaga ng sitwasyon ko? Diba, sinabi nga rin ni Thomas yan sa New Testament na kung nariyan ka, magpakita ka sa akin. Sabi nga niya. Kaya, ayun lang, minsan nakakalungkot lang minsan na maranasan natin yung mga ganung bagay. Pero pinahihintulutan ng Diyos yun. Sa maniwala tayo sa inyo, pinahihintulutan ng Diyos yun. Kung sa ganon, mas makita natin kung paano siya kumilos sa buhay natin kaysa tayo kumilos sa sarili natin, sa sarili nating buhay. Para makita rin natin yung diferensya na kung paano yung diskarte natin sa diskarte ng Diyos, kung paano yung pagkakaiba ng paraan natin sa paraan ng Diyos.
sa pagharap sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay, sa araw-araw. Kasi wala namang tao, wala namang sino man sa atin na hindi dumanas ng problema. Minsan kasi nakikita lang natin nung halimbawa kung may nakikita tayong bagay sa Facebook, mga social media, na nakikita natin ang ganda naman ng bahay nila, ang ganda naman ng sasakyan niya, ang ganda naman ng trabaho niya, ang ganda naman ng sitwasyon ng buhay niya ngayon. Nakikita natin ang resulta ng mga bagay na meron siya ngayon. Pero hindi natin nakita kung paano siya nagkaroon ng mga bagay na yun. Kung paano siya nagkaroon ng magandang bahay, magandang trabaho, magandang sitwasyon. Diba? Nakikita lang natin yung mga nakikita ng mata natin. Pero yung mga, kung paano yung mga pamamaraan o paano yung mga naging kinaharap ng mga taong yun na paano sila dumaan sa mga pagsubok, sa mga problema, hindi natin nakikita. Kaya minsan, ano rin tayo nakukompare din natin yung sarili natin sa kanila. Nakukompare natin yung sitwasyon natin sa kanila, na minsan hindi rin maganda. Kasi nagiging sanhitin din to upang minsan mas lalo tayo manghina, mas lalo tayo mag-disappoint, di ba? Kaya sa ngayon, may tatlo tayo ditong topic na o mga dahilan. Bakit tayo minsan nanghihina? O ano ang mga dahilan kung bakit minsan tayo ay nanghihina? So, yun. Bakit ba tayo minsan nanghihina? O ano ang mga dahilan bakit tayo nanghihina? Yan. Sabi dito sa number 1, umaasa tayo sa ating sariling diskarte o pamamaraan. Yan. Yan minsan kasi ano tayo siguro minsan wala namang masama dun na umano tayo sa sarili nating paraan. Pero mas maganda siguro kung yung diskarte natin o pamamaraan natin ay yung pamamaraan ng Diyos. Na humingi tayo sa Kanya ng knowledge and wisdom. Sabi nga sa 1 John 14, chapter 14, verse 15 to 16, nandiyan ang Holy Spirit para bigyan tayo ng gabay at patnubay at karunungan para sa araw-araw nating pamumuhay. Basahin natin sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. Sabi po dito, Proverbs chapter 3, verse 5 to 8, sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawalang ipaghati, gagaling ang iyong sugat. Sabi niya dito, malinaw na sinasabi dito na dapat lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin lagi si Lord sa lahat ng ating gagawin. Maging sa school, maging sa trabaho, maging sa bahay, sa ating pamilya, sa mga plano natin sa pamilya natin. Dapat lagi natin i-acknowledge natin yung presence ni Lord. Kung sa ganun, magkaroon tayo ng kapagumpayan. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng kapayapaan, ng peace of mind. Ika nga nila, sabi nga sa Bible, peace of mind. Kasi minsan pag, ano nga sabi ko nga, minsan kapag nananangal na tayo sa sarili nating karunungan o sarili nating pamamaraan o diskarte sa buhay, kung paano natin malalagpasan yung mga problema na kinakaharap natin, ang mga pagsubok. Minsan pag di natin na-meet yun o hindi umakma yung mga diskarte natin o sarili natin pamamaraan, nadi-disappoint tayo. Lagi tayo nag-resulta yun upang tayo manghina o nawala nga sa focus sa trabaho, di ba?
Pag nang sa ganun, pag ganun ang nangyari, minsan naapektuhan lahat eh. Sabi nga, di ba sabi nga nila, ang sakit na ngipin, di ba? Lahat ng parte ng katawan mo, lahat apektado. Ganun din nung sa buhay natin. Minsan, pag yung bagay na hindi natin nagawa, naapektuhan lahat. Lahat ng gawain natin sa buong isang mag-aaraw, sa isang buong maghapon, isang buong linggo, isang buong buwan, ganun, di ba? Pagdadalayan natin lagi yun sa araw-araw. Nawawala na tayo ng focus sa ating mga ginagawa. Pero sabi nga sa Proverbs, kung mananangan tayo kay Lord sa lahat ng gagawin natin, magkakaroon tayo ng peace of mind. Kasi nga, alam natin na meron isang Diyos na nandiyan para sa atin, na nakakita, nakakarinig, nakakasubaybay sa atin sa dinaraan at ating mga sitwasyon. Tulad ako, gusto ko rin share na minsan, may mga pagkakataon sa buhay namin, sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, sa pamilya ko na dumadanas din kami ng mga problema sa buhay. Minsan kinakapos kami, hindi lang minsan, kadalasan. Pero maraming salamat sa Lord na nandiyan lagi yung favor na yung pagkilos sa buhay namin. Na kahit minsan, sabi nga dito, nananangan ako sa sarili kong diskarte para matustusan ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Pero in the end naman, sa huli, sa Lord pa rin talaga ako umaasa eh. Pero minsan nakakalungkot na nga lang din talaga na bakit sa huli pa. Pwede naman umpisa pa lang iasa mo sa Lord. Para sa ganun, magkakaroon ka ng kapanatagan. Kasi pag inasa mo kay Lord yan, binigay mo kay Lord yan, magkakaroon ka ng peace of mind sa sarili mo na na alam mong may isang Diyos na nandyan na parang handa kang tugunin sa lahat ng mga problema na dinadaanan mo. Kaya minsan nagugulat na lang ako na mayroong mga ginagamit si Lord para sa pamilya ko, para mapustusan yung pangangailangan namin sa araw-araw. Minsan kala ko kapos na kami, pero maraming salamat. Sabi nga, ang tulong ng Lord talaga, hindi nalilate. Lagi na sa timing. Kaya maraming salamat sa Lord sa mga bagay na yun. Inahayaan niya rin makita ko nang sa ganun ay mas lalo kong manangan sa Kanya at magtiwala. At ayun din siguro yung paraan ng Diyos para yung relasyon ko sa Kanya at relasyon namin ng aking pamilya ay mas lalong manangan, mas lalong mag-impact sa Kanya. Kasi iba talaga ang isang relasyon o isang pamilya na Christ-centered. Siguro normal na dumadanas ka. Minsan nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng asawa ko. Minsan nagkakaaway kami, nagkakatalunan kami mga bagay-bagay. Pero hindi talaga maraming salamat sa Lord sa mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Minsan maraming salamat sa Kanya kasi kundi dahil sa salita niya, hindi ko maaalala. Kung hindi niya tinuruan magbasa ng Bible, hindi ko maaalala yung mga pangako niya para sa akin at para sa pamilya ko. Kaya maraming salamat sa Lord sa nilagi siya ng para sa amin. Ayun nga, di ba, na nakaraang Sabado. Kasi wala talaga kaming ipon, wala talaga akong kapera-pero. Pero si Lord ang nag-provide. Mga nakaraang buwan din, sobrang stress din ako sa mga bagay-bagay, sa mga bayarin. Pero maraming salamat sa Lord na hinayaan niya mabasa ko itong mga salita niya, itong mga pangako niya ito, na hindi niya ako hahayaan, hindi niya ako pababayaan. Bilang sabi nga sa Book of Matthew, tayo ang mga makasalanan, tayong mga magulang na dito sa lupa, handa natin i-provide ng pangangailangan ng mga anak natin hanggang sa mga kaya natin para masatisfy sila, para mamit natin mga magulang yung mga pangangailangan nila. What more pa kaya nung ating Diyos na buhay, ating Diyos Ama na nasa langit, na siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Di ba? Paano pa kaya siya na nandyan,
Hindi naman siya sinungaling, hindi naman siya basta-basta nagbibitaw ng salita na hindi na kayang gawin. Nagawa niya nga ibigay si Lord Jesus sa atin para matubos tayo sa kasalanan. What more pa kayo yung mga pangailangan natin sa araw-araw. Minsan lang talaga, masyado tayo nag-o-over na binigyan na nga tayo ni Lord ng mga pangailangan natin. Minsan ano ba tayo, mas gusto pa natin, mas sigit pa doon. O mas gusto natin, wala tayong kontentuhan na sa mga bagay na meron tayo. Di ba? Tayo naman ibigay ng Lord yun ng mga sobra-sobrang bagay. Pero, di ba, minsan tinuturuan niya tayo na bigay lang ito mga ganito para makita rin na ma-develop din sa atin yung pagiging grateful sa mga bagay-bagay. Sabi nga, mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kaya kung magiging masaya tayo, kung pahalaga natin yung maliliit na bagay na binibigay niya, mas lalo natin pahalaga ng mga lalaking bagay na binibigay niya. Kaya yun. Kaya sana huwag tayo umasa lagi sa sarili natin diskarte o paraan o sarili natin pamamaraan. Katulad ni JB. JB, pag nag-aaral ka ba sa school, anong unang ginagawa mo pag nag-review ka? Yung cellphone, no? Tignan mo. Sino naglagay ng cellphone sa'yo? Siguro deluxe. Oo. Nagtrabaho. Diba? Dapat i-acknowledge, lagi sa lahat ng pagkakataon, lagi natin i-acknowledge si Lord. Nandiyan yung wisdom natin, pero pag pinasok natin yung wisdom ng Lord, sa wisdom natin, kumbaga, tanggalin natin yung wisdom natin, ilagay natin yung wisdom ng Lord, mas lalo tayo magkakaroon ng mas matatag o matibay ng wisdom na katilinawan ng karunungan na bumula sa kanya. Kaya, sa lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin siya. So, number 2, minsan kasi kinukumpara natin ng sarili natin sa iba. Sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 4 to 5, sabi dyan sa Galatians, basahin po natin. Galatians chapter 6, verse 4 to 5. Ganun mo, ha? Sabi po dito, Iiyak. Iniiyak yan. chapter 6, 4 to 5, sabi po dito, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, pagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Malinaw po sinasabi dito na, sabi po ito, na suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ito po yung sulat din ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ang title po ng chapter 6 ng Galatians is magtulungan sa mga pasanin. Ngunit rin dito, nakasaad din dito na huwag natin minsan ihambing yung meron tayo sa meron sa iba. Kasi minsan na yun ang nagiging ugat para yung pagkilos ng Lord sa buhay natin ay mahadlangan, yung comparison. Minsan kasi nung comparison, may malaking negative din na naududulot sa atin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, bilang isang individual. Kasi minsan, ayun nga, di ba? Pag na-compare natin yung sarili natin sa iba, sabihin natin, bakit ako, halimbawa si JB, nag-review siya, nag-exam, makuha siya ng 90. Tapos yung katabi niya, na hindi masyado na alam niya yung hindi ganun ka-active sa school o sa classroom nila, yung nakakuha ng 91. Sabi ni JB, bakit ganun? Alam ko naman sa sarili ko, mas marunong ako sa kanya. Ba't mas mataas siya sa akin? Ayun pala kasi, yung isang number sa exam, hindi nasagutan ni JB. Yung isa nasagutan niya. Kaya mas lumamang yung isa. Na minsan nadidisappoint ka, hindi mo mamalayan pag nagkakaroon ka ng mga passion sa iba, sa mga bagay na meron ng iba. Nagiging sanhiri niya ng inggit eh. Ang inggit, di ba, hindi naman galing sa Diyos. Di ba, ang ugat ng inggit ay galing sa kaaway. Kay Satanas, di ba? Na, di ba, una pa lang, si Lucifer,
Siya na ang pinakamagandang anghel na nilikha ng Lord. Hindi pa siya nakontento doon, mas gusto niya pang higitan ng Lord. Di ba? Kaya ang ginawa sa kanya, pinarusahan siya, inalis siya doon sa pwesto niya, na dapat talaga napakaganda ng pwesto niya, pero, di ba? Pero hindi, wala siyang kakontentohan, mas gusto niya pang higitan yung nagbigay sa kanya. Di na lang siya naging grateful, gusto niya pang higitan. Kaya yun, na ano siya, naparusahan siya. Ganun din tayo sa buhay natin. Sana wag natin kumpara yung meron tayong sitwasyon sa sitwasyon ng iba. Lalo na kapag yung iba ay nakakaranas ng mga pagpapala, di ba? Kaya ganun. Kaya never compare yourself to others. At pangatlo, sabi dito, nakakalimutan natin minsan na tayo ay may Diyos na handang tumulong sa atin o God is in control. Ay, balikan ko po yung number 2. Meron dyan sa Book of Numbers, chapter 12, verse 1 to 3. Nakikita natin dyan si Miriam ay nagkasala. Kasi ayun yung chapter na kung saan, sabi nila, kasi si Moises pinatawag ng Lord. Kinausap si Lord, hindi si Moises ng Lord ng sarili na. Nasa umakyat siya ng bundok nun eh. Tapos naiwan si Miriam at si Aaron. Sabi dito sa kapatid niya, kay Aaron, bakit si Moises lang ba yung kinakausap ng Diyos? Diba tayo rin naman kinakausap ng Diyos? Diba sabi niya, si Moises lang ba yung ginagamit ng Lord? Tayo rin naman ginagamit ng Lord, diba? Kaya yun, naging sanhi rin yun para si Miriam ay magkasala. Nakita nga na kinausap siya ng Diyos, sinabi sa kanya na yung pamamaraan ko na inano ko kay Moises iba sa pamamaraan ko sa inyo. Kaya si Miriam ay pinarusahan, nagkaroon siya ng sakit sa balat, at nilabas siya sa kanilang kampo ng ilang araw, 40 days yata yun, hanggang sa bumalik yung kanyang sakit sa balat at makabalik sa paglilingkod sa Lord. Kaya minsan huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Ayun siguro yung kasi minsan ako rin sa sarili ko na minsan pag nagkakaroon ako ng comparison sa iba na lalo na sa mga bagay-bagay na alam ko sa sarili ko na sabi ko, Lord, ba't ganito? Naman po ako sa inyo, nagbabasa naman po ako ng Bible, nag-pray naman po ako, at makati naman po ako lagi, serve naman po ako sa inyo, ba't ganito, Lord? Ayun, sabi nga ng Lord, di ba? Yung sa akin sinabi rin niya na hindi ko namamalaya na sa paggaganong ko, nagkakasala na pala ako sa Kanya. Di ba? Parang inaano ko na rin si Lord na Lord, parang nasusumbatan ko siya o gusto ko na siyang ibigyan ng order na dapat Lord, ganito gawin mo sa buhay ko kasi ganito ako sa inyo, ganyan ako sa kanya, sa gawain niyo. Na which is mali pala talaga. Kaya maraming salamat sa Lord sa pagkukorek na sa akin. Dapat kung nakikita natin ng iba nating mga kaibigan, iba nating kapatid sa pananampalataya, o ibang mga churches na lumalago, na binibless, dapat ikagalak natin yun. Kasi kung binibless sila, bibless din naman tayo na Lord eh. Kasi hindi naman bulag si Lord, o hindi naman si Lord, patas na Diyos siya eh. Kung handa niyang i-bless yun, handa rin naman niya tayo i-bless eh. May mga pagkakataon lang talaga na minsan, inaayos niya muna yung mga sitwasyon natin bago niya ibigay yung malaking blessing na yun para sa atin. Yung breakthrough na yun. Kasi minsan, diba, pag hindi tayo ready, hindi natin ma-handle ng maayos yung mga blessing na yun. Halimbawa, si JB, nag-aaral pa lang, hindi pa siya tapos sa trabaho, ay sa pag-aaral, wala siyang trabaho, bigla siya nag-jowa, tapos nag-anak siya. Paano niya bubuhay yung anak niya? Magpapa. Diba? Parang diyan, diba? Paano pag lumalaki na, pag nangangailangan ng gatas yung anak ni JB, triplets pa.
Tapos yung diaper, Mami Popo pa. Ay, Tapos S26 pa yung gatas. Paano na lang yun? Di ba saan siya kukuha ng lakas? At lalo higit sa lahat, paano ang relasyon niya sa kanyang jowa na si Joan? Teka, ako ka lang si Joan. Di ba yung relasyon niya doon? Paano pag nagkaanak sila agad, nagkaroon sa girlfriend ni David, tapos rapist, tapos sabi niya, ayoko na, iwan ka na, bahala ka na sa buhay mo, hindi pa ako ready. Di ba? Kasi pag hindi tayo ready sa mga bagay-bagay, na bigla na lang darating sa buhay natin, tapos hindi natin na-control, hindi natin na-handle ng maayos, tapos wala pa yung guidance ni Lord sa buhay natin, tapos di pa natin in-acknowledge si Lord sa buhay natin. Hindi natin ma-handle ng maayos yung mga bagay na yun. Katulad ng blessing, paano pag dumating sa atin yung ganitong blessing? Paano pag isang araw dumating na lang sa buhay ni JB, binigyan siya ng 100,000, hindi pa ready si JB, hindi inubos niya agad sa lahat sa skincare niya, sa mga collection niya. Hindi niya na-handle ng maayos, tapos ayun pala, deadline na ng na tuition fee niya. Di ba? Tapos di niya nabayaran. Kaya ganun din sa buhay natin. Minsan, biniprepare lang tayo ni Lord para sa malalaking blessing na para ma-enjoy natin yung mga malalaking blessing na yun. Kasi pag hindi tayo prepare sa mga bagay na yun, hindi natin ma-enjoy at hindi natin ma-handle ng maayos yung mga blessing na yun. Makawala na lang din ng saysay yun. At pangatlo, sabi nga dito, nakakalimutan natin minsan na tayo ay may Diyos na handang tumulong sa atin, o yung sinasabi nga sa Bible na God is in control. Sabi sa Isaiah 55, chapter 55, verse 8 to 9, at sa Jeremiah 32, verse 27, I am the Lord of all mankind. Is anything too hard for me? O, malinaw dyan na sinasabi ng Lord na walang mahirap na bagay sa Kanya. Siya nga ang gumawa sa atin, siya nga ang gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang nagmamayari ng lahat. Sabi nga sa Matthew, kung yung mga ibon na hindi nagpapagal sa araw-araw, hindi niya ginugutom. Kung paano niya binibihis sa mga gandang damit, yung mga bulak-bulak, mga halaman, paano pa kaya tayo mga anak ng Diyos? O paano pa kaya tayo na ginawa niya sa sarili ng wangis, di ba? Diba? Binigay nga niya sa atin si Jesus Christ. Hindi pa niya kaya ibigay lahat ng pangangailangan natin. Diba? Kaya minsan, lang tayo, i-acknowledge lang natin lagi si Lord. At minsan, lagi natin hingin lang yung presence ni Lord sa buhay natin. Sabi niya, sinabi natin kanina, yung Holy Spirit. Lagi lang natin hingiin ng gabay at patnubay ng Holy Spirit. Diba yung Holy Spirit niya, diba ay nung binigay, iniwan ni Lord Jesus Christ bago siya umakyat sa langit, bago siya bumalik sa kaharian, para iniwan niya sa mga apostol niya, sa mga kila Pedro, para patnubay at gabayan sila sa mga gagawin pa sa gawain ng Diyos, di ba? Kasi maaari silang maka-encounter mga bagay o mga pangyayari na siguro magiging problema nila sa hinaharap o magiging kahinaan nila sa hinaharap. Kaya bago pa mangyari yun, ibinigay na ng Lord yung magiging source ng strength and wisdom nila sa araw-araw. Kaya ayun po. Kaya conclusion lang dito, minsan talaga dumarating tayo sa mga pagkakataon na tayo na sa ating limitasyon na minsan ay mararamdaman mo na parang gusto mo nang bumitaw sa pananampalataya mo sa Diyos. Na minsan pakiramdam natin, gusto na natin sumuko, pero salamat sa Panginoong Diyos na binigay niya sa atin ang sa ating mahal na Panginoong Kristo upang tayo malayo makaranas sa Kanyang masaganang pagpapalat at mamahal. At sa Espiritu Santo na siyang ating gabay at katulong sa araw-araw nating buhay, lalo sa gitna ng mga pagsubok at unos ng buhay. Diba? Sabi nga nung sa Book of Matthew, sa Book of Mark, sa Luke, na minsan, may pagkakataon doon na sumakay ang si Lord Jesus, kasama yung 12 disciple niya sa loob, sa isang bangka, dumating yung malakas na bagyo, malakas na hangin, malakas yung dagat, tawag doon, yung nag-wave ng malakas, maalo ng malakas yung karagatan. Ngayon, nandun si Jesus Christ, kasama nila, pero
natutulog si Lord Jesus at yung 12 disciples, nag-aalala sila, tapos ginising nila si Lord Jesus na Panginoon, sabi nila, Panginoon, bro, may malakas na alos. Ano yun, parang ginising nila si Lord para paalisin yung mga, o patigilin yung bagay na yun. Pero sabi ni Lord Jesus nga sa kanila, napakalit ng pananampalataya ninyo. Diba? Kasi pagkakataon nyo, kasama nila si Lord Jesus Christ eh. Diba? Dapat kung kasama natin si Lord Jesus Christ sa gitna ng mga bagyo o ano, ay dapat magkaroon tayong kapanatagan sa atin. Siguro minsan natural yung magiging mag-worry tayo, pero dapat doon pa rin lagi yung pananampalataya natin sa kanya, pagtitiwala natin sa kanya. Kaya sabi nga nila, sino itong may kakayahan o kapangyarihan na magpatahimik ng malalakas na hangin at sumuway sa mga malalakas na alon sa dagat. Kaya yun, sabi nga diba sa book din ng Matthew, si Pedro nga ay nakalakad din sa gitna sa ibabaw ng tubig. Pero may pagkakataon na lumubog siya. Pero makikita natin doon ng paglibang ni Pedro, inuwagad ng Panginoong Isus yung kamay niya at inano siya agad. Tinayo siya agad o inaon siya agad. Makikita natin doon, minsan nanghihina talaga tayo pero nandiyan yung kamay ng Diyos para itayo tayo at bigyan tayo ng kalakasan. Kaya ayun lamang, sana may natutunan tayo sa oras na ito. At patuloy lang tayo mag-serve sa ating Lord kasi hindi naman nasasayang yung ating mga pagpapagal sa na ginagawa natin para sa Kanya. Patuloy din natin pag-pray yung gawain ng Lord, yung mga buong body of Christ, kasi ang katagumpayan ng bawat body of Christ, katagumpayan rin natin mga Kristiyano. Sabi nga ng kaibigan ko na dapat kung yung ibang churches ay lumalago, nagiging successful, dumarami, tapos huwag tayo mainggit. Bagkus ipagpasalamat natin sa Diyos yun at mas kagalak natin, makikigalak tayo sa kanila. Kasi tayo parte ng isang katawan lang. Tayo parte lamang ng isang katawan at isang gawain. Diba? Si Lord Jesus Christ lang naman ang center ng lahat. Kaya maraming salamat sa Lord. Patuloy natin ipag-pray din sila Pastor Cesar at ang mga kapatiran sa Bicol na mas malamang sa karoon ng katagumpayan ng mga gawain pa doon sa mga susunod na araw. Kasi may isang linggo pa po sila doon. At ingatan gabayan na sila magpapasapot. Kaya maraming salamat. Ngayon tayo po tumayo at nanalangin. Ikit po natin ating mga mata at tuloy tayo mag-pray. Siguro bago tayo mag-closing prayer ay bigyan po natin ng bawat isa ng kahit 1 minute para magpasalamat sa Lord sa mga bagay na meron tayo ngayon. Kaya mag 1 minute po muna para po sa bawat isa pa mag-pray. Salamat kay Lord Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po Lord sa